Alam niyo kung ano ginagawa ko dito? Nag-ano ako ng kamatis. Nilalagay ko sa oven kasi gagawa ako ng yung ano ginawa ni Sis Yuki. Masarap kasi siya and maganda ito sa pizza. So, ayan. Sa kanya, iba yung way niya kasi under sa sun siya. Sa akin, sa oven, pwede lang naman. Wala naman sigurong pagkaiba. Mas madali kasi dito. Yung sa sun kasi, maghintay pa ako ng ilang days and fall na dito sa amin and mahirap yung araw, hindi siya masyadong mainit. Dapat nung summer ko ito ginawa, kaso nakita ko kay Sis Yuki kaya gagayahin ko. Alam niyo kasi hindi ito first time na natikman ko. Yung hipag ko, gumawa din siya ay nilagay niya sa salad. It was 2 years ago, pero dry siya. Nilagay niya sa salad and pag winter, mahal ang kamatis at saka bihira lang yung kamatis na ganito sa summer ay sa winter. So, natikman ko na dati. Kaya lang, inignore ko. Tinuro na niya sa akin yung hipag ko kaso hindi ko ginawa. So, nung second time nakita ko kay Sis Yuki pero nasa oil siya. Yung sa hipag ko ay dry siya. At hinalo niya sa salad. Ang sarap, guys. So, gayon gagawin ko kasi maraming kamatis ngayon season na ganito yung mahahaba ba. Kaya bukas bibili ulit ako and gagawa ulit ako. Kasi konti lang ito, guys. Alam nyo, una na binili ko is 3 kilos. Tapos 7 kilos lang ito na kamatis pero konti lang yung magiging outcome niya. Kaya, eto, ginagawa ko na siya. Kasi hindi na ako makapaghintay. Gusto ko kasi matapos ba. Ayan, oh. Medyo dry na siya. Yung apoy ko, yung tawag nito, nilagay ko lang siya sa 100, ayan, oh. 100 Celsius ba to? Fahrenheit. Tapos, dapat naka-open ang oven natin konti. Ganyan siya, may open siya para hindi siya maluto. Ano lang siya, painitin lang ba siya hanggang maging crispy siya, ganun. So mamaya, bale kay Sis Yuki ba yung way niya sa akin, nilagyan niya ng rosemary, ako lalagyan ko ng basil, basta mamaya ipakita ko oregano, and ano pa yung ilalagay ko, olive oil, syempre yung number 1. Yun lang, ang dagdag ko lang sa recipe ni Sis Yuki is lagyan ko siya ng oregano. Sa kanya kasi nilagay niya lang is rosemary. So, lalagay ko yung black na buo. Sa kanya ground ata yung nilagay niya. Pero masarap yung ginawa niya, guys. In fairness, magaling si Sis Yuki. And gagayahin ko siya. Ayan. Okay, maya ipakita ko pag ready na. And gagawin ko ngayon araw kasi para every other day, every 2 days ako maggawa kahit 4 kilos na ganito. Kasi masarap ito, guys. Kahit ikain lang nila sa sandwich, ihalo sa salad, masarap siya. Oh. Okay. Kaya ulit. Medyo okay na siya. Ayan. Yung iba, ilagay na natin dito. Ito yung huli na nilagay ko. Hindi pa okay. Yan, ganito siya, guys. Oh. Ano na siya. So, pakuluan pa natin ito. Dry na siya. Tignan nyo. Oh, wala nang basa. So, dagdag natin yung iba.
Okay. So, ito guys, ihayaan lang natin dito. Mamaya pagluto yung iba, pag okay na yung iba, pag dry na yung iba, saka natin i-boil sa tubig. Ganito siya guys, oh. Very dry siya. Tignan nyo. Wala nang sauce. Ito may sauce pa, pero okay lang. Okay. Ito na yung ingredients ko. Garlic, whole pepper, tapos yung hot pepper yan. Red pepper, rosemary, oregano, basil and oregano. Itong oregano, basil yan. Dried basil. So, yan. Tapos olive oil and basil leaf. Tawag doon, laurel. Laurel pa pala. Nakalimutan ko. Lagyan natin ng yan, tatlo. Okay. So, malapit nang matapos ang first batch. Hello. Hello, my love. How to say feed? How to say feed? It's not forgive. Ayan, turuan ko muna si Bunso. Okay? Iba, na dry na sila. Oops. Init siya. Tapunin ko yung isa kong tong. Tong, pakitong. Tignan nyo, sa isang kamatis, half ko siya kinat. Yung first batch kasi, tatlo ay dalawang, dito ikakat ko pa siya. Pero ganito pala, maliit lang pala pag after madry siya. Yan nyo, oh. Okay na ito. Yan, okay na mga yan. Wala nang sauce. Pag tignan nyo, oh, wala nang sauce. Okay, dito rin. So, almost 4 hours ko nang na-dry ito. Pero, alam nyo, mahina lang yung apoy. Ayan, okay na siya, guys. Tapos, i-boil pa natin. So, anuhin ko lang yung mga okay na. Para may matapos. Oh, those are so delicious. Yes, Welcome. They smell like manusia, the one homemade manusia, the one you make, eh? I just love that homemade manusia you always do on winter. That's 2 years. yes, I love. So delicious. Manusia, that's 2 years. Delicious. Anyways, I do the English. Ito na 600 ml. Tapos lagyan natin ng suka na 100 ml ito. Okay, i-boil natin para yung, alam nyo, kasi yung first batch ko guys, nilagay ko sa labas. Siyempre, may mga langaw, mga insect. Kailangan nating i-boil para matanggal yung, alam nyo na kung ano yun. I-boil lang natin ito ng seconds. Tapos, hanguin natin mamaya. Tapos, umpisahan na natin ilagay sa jar. Naano ko na din yung jar natin. Na sterilize ko. Ganyan. Ayan. Okay. So, ito tapos na siya. Yung salaan natin. Kunin natin. Oh my God. Mamaya i-ano natin kasi kailangan natin i-dry ulit. Ganon. Bago natin ilagay sa ano. Matrabaho pero worth it. Okay. Ayan siya guys. Okay. So ayan. Nilagay na natin. Hanguin na natin guys. May suka ito na tubig.
Okay. Next. So, maglagay tayo dito ng towel, guys, para i-dry natin ang mga ito. Ayan. I-dry natin ulit. Natrabaho, pero okay lang. Hi guys, so gagawin na natin ang ilagay na natin ito sa jar. So ilagay na natin ang spices, yan. Ito yung oregano, yung basil, rosemary, and then whole black pepper. Okay? Tapos, ganito ang gagawin natin. Ilagay natin itong tomato natin sa baba. Ihilera lang natin dito ang ating ginawang tomato. Tapos, lagyan natin ng garlic. Okay. Lagyan natin ulit ng mga ilalagay nating spices. Rosemary. And ito yung herb. Yung pepper, hot pepper. Tignan nyo, maliit lang ang magawa ko kasi lumiit yung tomato natin. Marami pa, hindi pa napuno, pero lagay na natin ng olive oil. Ganyan. So, lagyan na natin pa unti-unti kasi tawag dito, marami pa, hindi pa puno. Okay, pakita ko lang ba, ganyan. Andito pa rin ako sa kusina. Ayan, tapos na ang first na garapon. Okay. Ayan, puno na siya. So, i-cover na natin. At itago ito natin sa cabinet. Okay. Okay. Ang kamatis natin.